Update sa Unified PWD ID System at ang mga prioridad na programa ng National Council on Disability Affairs ating pag-uusapan kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Attorney, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po, Ma'am Weng and Yusek. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ninyong programa. Attorney, ano po yung pinakahuling update sa rollout ng Unified PWD ID System? Ilang mga LGUs na yung nakapasok na sa pilot rollout at ano na po yung progress nito ngayong 2026? So technically po, yung third and fourth quarter natin, dun po yung pilot rollout natin. At the same time, sa fourth quarter po natin last year, nagkaroon na po tayo ng regional rollouts or clustered rollouts. So we had a rollout po dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And up to date po, meron po tayong 572 na LGUs, cities and municipalities, na nakapag-register na po at nakapag-undergo ng training natin with our Unified ID system po ng ating persons with disabilities. Now, ang ginagawa po ng NCDA ngayon is mabuo talaga yung lahat ng 1,600 LGUs natin na gumamit na po ng ating systems po. Okay. Panyero, sa pilot deployment po ng Unified PWID natin, ano yung mga nagiging hamon lalo na sa application, encoding at verification na mga kailangan pang tugunan bago tuluyang ipatupad dito sa buong bansa? Yes, Yusek. Marami po yung mga hamon before, especially dun sa pilot stage natin kasi yung system natin, binubuo siya. But sa ngayon po, medyo umuunti na lang yung mga challenges natin, specifically dun sa system and fields. Kasi meron tayong mga different fields. If I'm not mistaken po, sir, is nasa 14 fields po tayo. So, yun po. May mga may mga certain, kasi meron tayong types of disabilities, meron tayong 9 types of disabilities. So, yung input ng mga different types of disabilities with regards to apparent and non-apparent, medyo may tayo doon, medyo may mga ini-enhance tayo para mas maprotektahan natin yung rights ng ating mga persons with disability. Attorney, ano naman po yung gagawin ng NCDA para matiyak na yung Unified PWD ID ay hindi lamang mapapalaganap sa mga urban areas, kundi pati na rin sa mga liblib o malalayang lugar na may mabagal na internet? Okay po. With respect to our mandate naman po sa ating Unified Persons with Disability ID system, lahat po talaga, nationwide po talaga at lahat ng LGUs natin ay yung nag-i-issue ng mga IDs ng ating mga persons with disability ay maggagamit sa ating system po. Now, our system po, dun sa mga areas po na mga walang internet, may offline po tayo na may offline tayo na parang part ng system natin. Pag wala pong internet, meron siyang offline na parang category na pwede pong i-input lahat ng data ng ating mga persons with disability. Now, pagka nagkaroon na siya ng internet, pwede na po doon sa mag-upload na po siya doon sa ating system po. Makatulong yung rollout ng DICT when it comes to yung free Wi-Fi program natin, no? Sa ibang bahagi naman, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung paano makakatulong ang physical at digital Unified PWIDs na may RFID at QR code para sa pagpigil ng fake PWDIDs? Pinag-uusapan lang natin ito kanina. At paano nito na mapapadali ang pa-verification sa mga establishments, attorney? Okay po. Number one po, iba-iba po kasi talaga yung IDs na current natin. Iba-iba po mga itsura. Although we have Administrative Order, NCDA Administrative Order number 1 series of 2021 na meron tayong template for the IDs. Now, ang naging struggle kasi Yusek is iba-iba yung IDs nila. Now, nilalagyan na natin ngayon ng QR code na directly pupunta dun sa website ng ating sa DSWD, our mother agency, headed by our buting secretary, si Secretary Rex Gatchalian, na pag nag-scan na yung nag-scan ka na dun sa QR code, diretso dun sa portal at ma-verify yung persons with disability natin.
Now, ang naging problem po kasi before po is wala po tayong 24/7 na verification system. Ang nangyayari po is mabe-verify natin dun sa issuer. Ang issuer po ng IDs natin are the Persons with Disability Affairs offices or sa mga cities and municipalities po natin na nag-i-issue ng ID. Now, ang pag-verify din is through calls na tatawag sila sa opisina na between 8 to 5 p.m. para po ma-verify yung ating mga IDs. Now, meron na kasi siyang QR code, so anywhere po and anytime, pwede pong i-scan yung digital ID ng ating mga persons with disability para po ma-verify na they are really persons with disability, especially po doon sa mga non-apparent na mga persons with disability. Attorney, follow up lang ako So, ang bine-verify nito kung legitimate or valid yung ID, paano natin i-verify kung may sakit ba or PWD ba talaga yung nag-a-apply ng ID na yon? Bali sir, pupunta po kasi sila dun sa kanilang munisipyo para mag-apply for the IDs. Now, meron po tayong mga different po na mga requirements dun sa 14 fields po na i-fill up na ating mga IDs. Kasama po doon, especially yung sa mga non-apparent, is to provide the medical certificate or the disability certificate para po ma-issuean sila ng kanilang digital ID. Kasi 'di ba, paro din po sir yung verification dun sa mga offices na sinasabi niyo pag nag-apply sila na kunyari inoperahan, natanggalan ng ovary, ganyan, 'di ba? So yun po qualified sila sa PWD ID. So paano po natin mako-confirm o mabe-verify na yung kanilang pinapakitang medical certificate ay authentic? Yun po ma'am, kasi pag nag-a-apply ka po ng ating Persons with Disability Identification Card, is pupunta ka talaga dun sa mga different Persons with Disability Affairs offices. And prior to going there is nagre-require talaga sila ng medical certificate or our disability certificate. So once po na makuha nila yung disability certificate na part sila ng 9 types of disabilities natin, ma-issuean po sila ng identification card. So technically po may form, and then at the same time yung form po is meron din pong binibigay dito na na parang proof, the disability certificate po na from our specific doctors with regard to that specific type of disability po. So sir, ito po ay mai-integrate din po doon sa mga IDs natin sa eGov.ph na account natin. Ang pagkakaalam ko po ma'am is lahat po ng mga government systems is i-integrate talaga sa eGov. But as of the moment po, andun pa po tayo para ma-saturate yung ating yung data. Kasi nga po the main reason why the Unified Persons with Disability ID na magkaroon ng Unified ID po is because of the proliferation of fake IDs. Na last year po nagkaroon po na ang nasabi sa Senado is more or less 88.2 billion ang nawawala. Now, ang nangyari po kasi walang verification system. Now, to address the emergency po, nag-create po tayo ng Unified ID system po sa ating mga persons with disability. Okay, Attorney, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng NCDA sa mga LGU, social welfare offices at ibang ahensya para mas mapabilis yung full implementation nitong Unified PWD ID system ngayong 2026? Yes po. Tama po ma'am, kasi ang part po kasi sa ating flow po sa phasing natin is the pilot, and then after the pilot, the rollouts. Now, this year po, ang order po kasi ni Secretary Rex po talaga is as soon as possible ma-roll out na siya or ma-saturate na yung ating system po sa lahat ng mga persons with disability natin. Now, with respect to the coordination po, lahat po ng mga probinsya po at saka sa different regions po natin and then the provinces, ini-invite na po natin sila na mag-participate po doon sa ating rollout para po masaturate na talaga natin yung 1,600 plus LGUs natin para po lahat ng mga persons with disability are able na po na magkaroon ng verification system para po mawala na yung mga fake IDs na lumalaganap as we speak po. Attorney, nabanggit ni Sequeng kanina about yung sa eGov system natin. Pero habang umuusad ang Unified PWD ID rollout natin, paano natin iniingatan
ang mga data privacy at seguridad ng mga impormasyon na nakapaloob doon sa centralized database ng persons with disabilities. Tama po, Yusek. No? Ano po talaga, iniingatan natin, meron po tayong parang ang nag-encoder po, two sets of accounts, may encoder and then verifier. So yung data fields din natin po, mas limited siya, mas kokonte, para po talaga yung purpose lang ng ating pag-create ng ating Unified Persons with Disability ID na system natin, yun lang talaga yung malalagay at mapoprotektahan yung rights ng ating persons with disability, especially with regards to the benefits and privileges on the 20%, 12% discount, and 5% discount. So, with regard to the data privacy po, maingat tayo doon sa data nila na ano talaga, every time nagro-roll out tayo, nire-remind talaga natin yung ating mga different offices or mga officers natin sa Persons with Disability Affairs offices and sa mga different munisipyo and cities po na yung pag-collect nila ng data, especially their forms, is mag-ingat talaga at itago talaga to. And then at the same time po, yung system po, very unique din siya kasi yung account mo, yun lang din yung pwede mong i-view po. So, hindi ka po pwedeng mag-view ng ibang mga accounts. Sir, bukod sa Unified PWD IDs, ano pa yung mga pangunahing programa at inisyatiba ang priority ng NCDA para sa taong ito at para higit na maprotektahan at mapabuti yung buhay ng mga persons with disabilities? Yes po, Asek. Sa ngayon po, ang isa sa mga priorities natin is number 1, updating of the different disability laws kasi some of the laws are already needed na po talaga na ma-amend. So we have the Omnibus Law, Omnibus Disability Law, and at the same time po, we will have the first 10-year na disability plan for our sector, for the disability sector. And at the same time po, marami pong mga different programs such as yung mga Dare Caravan wherein magte-training po ang para siyang community inclusive development na magte-train sa mga different carers ng ating mga persons with disability, and at the same time parang magke-create ng care economy, and then tuloy-tuloy po yung mga different celebrations with regard to our persons with disability, and then yung enhancement with regards to education, with regards to employment, and so on and so forth po, tuloy-tuloy po yun. Attorney, paano po makakasiguro ang ating mga PWDs na tuloy-tuloy ang kanilang access at 20% discount, VAT exemption at iba pang benepisyo habang isinasagawa at ini-enhance ang Unified PWD ID system? Yes po, Yusek. Very good question, Yusek. As of the moment, status quo, they can still use the persons with disability issued by our LGUs po. And then, ang lang talaga, wala tayong problema po kasi talaga with regard to the giving the benefits yung sa 20%, 12%, and 5% to the apparent, yung nakikita na disability. Now, with regard to our non-apparent po na mga disabilities po, I hope po na lahat po na mga non-apparent is nakakuha din sila ng kanilang IDs, and rest assured that the verification will always be with the issuer. So, pwede pa naman pong tatawag yung mga different establishment to the different LGUs or the Persons with Disability Affairs offices para pang-verify, para magamit po nila yung kanilang mga IDs. But with regard to the law po, naman po, there is a presumption that it is a government ID yung hawak nila, and then ang mga establishment po talaga dapat po magbigay ng kanilang mga benepisyo. Sir, mensahe niyo na lang po sa mga PWD at sa kanilang mga pamilya hinggil sa kahalagahan ng pagkuha at paggamit nitong Unified PWD ID. Okay po. On behalf of our Executive Director Glenda Dinelova, for our LGUs, provinces, municipalities, and cities po, ini-invite po namin kayo na to coordinate with us na magsagawa na po tayo ng rollout sa inyong mga different localities para po magamit na yung Unified ID system ng ating mga persons with disabilities. And then for our persons with disabilities po, pumunta na po kayo sa inyong mga LGUs, especially po yung yung kasama dun sa 572 LGUs, para po malagay na kayo dun sa system, and then pwede para po magamit yung ating verification system para po talaga mapuksan na natin yung once and for all yung ating mga fake IDs na lumalaganap nationwide.
So ma'am, salamat po for having us NCDA sa inyong programa. Sir, ma'am, thank you po. Ako, maraming salamat din po sa inyong oras. Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs.